Yun. Welcome back. Another day, another episode. Another weekend, another week, another episode. So, kumusta ba mga weekend yun? Saan ba kayo galing last week? Yeah, ba tayo galing last week? Di mo na alam, bro. Di ba tayo nag-basketball last week? Hindi. Pahinga tayo last week. Yun, naalala ko na. Ano, nagkina mo? Nag-cabin tayo, bro. Okay nga pala. Di mo na naalala. Sinundo mo pa ako, Bads. Nag-share location ka pa. Yun kasi naalala ko. Yung nakita ko yung bukid mo. Oo, naka-plaster pa ako nung sinundo niyo ako. Buti di kita nakita mo. Buti di mo nakita baba na sa taon, no? Kwento natin kasi. Sige. Simula galing sa cabin. Galing kaming cabin. So, from sa San Miguel, Bulacan. San Miguel, Bulacan. Tapos, saan pa ako? Anong Bulacan ba yun? Nag-share lang ako. Pandi, Bulacan yata. Florida. Basta somewhere doon. So, along the way naman siya going back to Manila. I-share ko nga lang, sorry. Kaya kaming tatlo lang ako, Dos, tsaka Justin. Kasama dapat si Allen doon. Initially, di ba? Pero, yun nga, since bigla siya nagka-taping, hindi siya nakasama. Tapos, coincidence, talagang sa Bulacan din yung taping. Pero same time eh. Same time din eh. Tapos nag-message lang siya. Hindi, sakto kasi hanggang lunch lang ako. Di ba alam mo Bulacan ka? Tama? Alam ko Bulacan. Tapos, sakto hanggang lunch lang ako. Tapos sabi ko, what if sunduin kaya ako nila Justin? So, may-message ko kayo. Tapos yun, sakto nasa Bulacan lang. Pero layo pala ng cabin, no? Parang winis ko kasi from yung kung saan akong Bulacan sa cabin. Malayo pa din. 28 km pa yata. Malayo din. Malayo talaga. Layo. Tapos, ano pa yun, muntik pa namin siyang hindi masundo. Kasi di ako nagre-reply. Hindi siya nagre-reply. Buti na lang nag-reply siya. Nakakalagpas na kami ng mga 6 kilometers pa lang dun sa... Mga 15 minutes away. Mga 15 lang. So, at least, nakauwi siya. Kundi, anong oras ka makakawin? Ganito. Kasi sumabay sa service. Pag sumabay ka sa service talaga, hintay mo talaga magsimula, pupunta ka from the start, tapos hintay mo matapos talaga yung buong shooting bago pa uwi. Pero para sa akin, mas convenient. Okay lang sa akin naman maghintay ng ganong katagal kaysa magdala ng kotse. Kasi minsan, dati nabangga na rin ako sa... Di ko sinisimpuyat ako Talagang balo na pagod. Tapos pagod. Nabangga pa ako. Umuyang mga 5 a.m. nun dati galing taping. Mga 2018 pa yun. Parang simula sabi ko talaga, pag out of town trip, isa-service ko na. Tapos mag-okay pa kasi nakakatipid ako sa toll, sa gas. Tulog ka lang pa. Tulog lang ako. Buti sana kung toll mo yung parang kay Buds, di ba? Oo. Yung 6,000 lang. Yung laman ng toll ni Buds sa kotse, mas malaki pa sa wallet ko. May error lang talaga yung mga yung mga isitang may error lang. Grabe. Yun ang tangke. Buwabiyahan kasi ako. Kayo naman eh. Pero yun, kaya buti na lang, buti nga late siya nagsabi. Kasi kung hindi nakita pa namin yung eksena ng go. Hindi kasi parang tawag dito. Abangan nyo nga pala kasi medyo Valentine special yun. Talaga? Okay. Kumbaga, itong Vivo Max na to, hindi puro bed scene. Parang medyo romantic na in a way na parang love story. Tapos ikaw yung bida, di ba? So, feeling ko sinakto rin nila kasi mag-Valentine's na rin yata. So, parang sinakto rin nila. Kaya nga special din pala dun eh. Grabe So, pag Valentine's pala, dapat dun ka sa mga damuhan pala. Sa farm mo pala. Farm pala dapat makikipag-sipping. Ano ba tawag dyan? Ano ba magandang... Intimate scene. Yan lang. Para syempre. Para di masyado. Baka ma-road vlog tayo. Mahirap na ba? Pero ano mo na, plug mo na ulit. Yun, basta abangan nila. Next time mo na sabihin yung title. VMX na? VMX. Nice. Panoorin mo. Wala nga. Sa'yo na lang makikinood. Sige. Ano tawag? Ano tawag doon? Binge watch. Or, may isa ba yung sama-sama party? Netflix, ano yun? Party, something ganun, Netflix. Ayoko na. Paano ipapalabas siya Friday? Baka may plano ka sa Friday. Wala. Di ba sinabi ko nga wala tayo doon. Wala. Pero, walang plan. Hindi ko alam Bahala na. Depende, kung biglang may... Pero wag na kasi yung about sa akin. Wag na yan. Ano bang pag-uusapan natin? Ano ba topic natin ngayon? Gusto mong i-topic natin ngayon? Total, medyo pag-ibig pa rin ng pakaramdam ko 12 p.m. na, inaantok na ako. 12 p.m. ngayon. 12 p.m. ngayon. So, 13? 13 na. Oo nga, 13. So, tama na yan. Kakasal. Valentine's na bukas. Ay, malupit pala yun. Ano ba? Ano ba maganda? Kasi kung pag-ibig... About sa love na lang yan. Ganyan. Sa love. Hindi, si Bern, baka may maisip. Sige.
Si Bern yung, wala kasi si Jason eh. Si Jason kasi yung magaling sa mga body Jason, yung mga ano kasi on the spot nakakaisip yun ng topic. Oo. Nasaan ba siya? Ayoko sa akin magaling. Antayin natin yung pagbalik niya. Tsaka yung mga, doon natin pagbalik niya. Babawi kami doon pagbalik niya. Ngayon kasi, wala eh. Ano ba? Anong magandang title? Anong magandang pag-usapan niya? Yung pag-ibig. Ikaw, Bern. Isip ka na, Bern. Isip ka na. Ikaw na. Ano bang topic gusto mong pag-usapan natin? Ikaw ulit. Gusto ko about sa love parang Valentine sana or about sa relationship. Yung relationship with the partner, hindi yung relationship with the friend, no? Kasi wag yan. Ito tayo sa medyo romantic. Medyo romantic. Next time, tagal natin relationship with the friend. Pwede. Pero sa ngayon, ano muna tayo? Specific tayo. Love words ngayon. Sa akin, parang mas gusto ko pag-usapan yung relationship or yung Valentine sa sa 14 mismo. Pwede. Kasi mag-shoot tayo sa 14, di ba? Pwede. So ano, baka busy ka rin? Hindi, sige, tama. Hindi ka ma-busy. Hindi ka ma-busy nun? No? Kasi, alam mo, kaya tayong tatlo yung dito, tayong tatlo yung busy. Kasi, isipin mo ito kukwento ko, si Athena, wala sa 14. So, di na talaga ako busy. Walang lakad. Wala din ako lakad. Ikaw ulit may lakad yun. Wala, pero gagawa ng lakad. Yan. After ma-shoot yung podcast, gagawa ng lakad. Siyempre, 14 eh. Pero lakad ko, self-love. Magbabasketball ako, mag-gym ako. Sabagay, kung self-love, kakain ako ng favorite ko, yung ganun. Na-recovery food ako. Kung self-love tayo sa Friday, dapat ngayon yung medyo labas sa mundo natin ngayon. Ano ba? Si Derek. Derek, baka may masasuggest ka, Derek. Gusto mong pag-usapan namin, Derek. Kasi medyo nahirapan kami tatlo. Wala si Jason eh. Wala kami tigabato ng topic eh. Ayan. Okay, maganda yan. Mukhang maganda. Sige. Game ka ba dyan? Okay, grabe. Game na. Gagawin mo rin. So, importante ba talaga ang kasal? So, tirahin mo na. Ano muna? Ha? Ano muna? Hindi, ganito na lang. Sige. Okay. Una ako, sunod ka. Huli natin si Bern. Siyempre. Huli natin si Bern. Sige. Para pag nasabi niyo na lahat, hindi na magsasalita. Wag na. Hindi, ganito, lilimit namin yung sasabihin namin para mapagsalita. Gusto mo, di na kami magsalita. Gusto mo, interview. Pwede. Gusto mo, pwede. No? Pwede. Binigyan ako ng idea. Cut mo na, palit lang kami ng setup. Gusto mo ba? Gusto mo ba interview? Dito ka dapat sa gitna. Ikaw. Sagutin niyo na. Sige. Ano ba? Ikaw na ako na. Ikaw na, sige. Ano lang, brief lang ako. Ayoko nang habain yung sagot ko dyan. Siguro brief lang, parang yung upload ni Vern na may dalawa ba? Kay Boss yun. Kay Dos. Kala ko kasi kay Vern, may nakalagay doon si kay Calvin Klein. Ay, medyo plain yung nakita mo. Ay, wag ba sponsor? Hindi kasi sponsor, no? Sa'yo ba, kung si kay Vern, ano sa'yo? Ano sa akin eh? KC. Pero matibay. Pero matibay. Tsaka pag medyo tumatagal, pag medyo gutom ka na, pwedeng maging bacon. Pwede kainin nyo, di ba? Mahilig ka pala magpakain ng brief. Grabe. Bacon lang. Ikaw talaga, si Mr. BMX guy. Ako pala yung nagpapakain ng brief. Yung laman ng brief. Ano ka ba? Yung tinatakpan ng brief. Sorry. Seryoso tayo kasi. Seryoso. Medyo yun eh. Last intermission number na yun, guys. Sorry. Kaysa dadala kasi ako. Habaan niyo. Hindi, yun na yun. Medyo nadadala ako dun sa, ito kasi. Yung brief. Ang ganda ng tanong nito. Sabi mo kasi brief, naalala ko yung brief sa caver. Kay Dos pala yun. Kasi si Derek, ito mo, ang ganda ng topic binigay ni Derek. Importante ba ang kasal? Oo, maganda. Maganda. Sige, ako para simple lang naman sagot ko. Sa akin importante yung kasal for me. Kasi naniniwala ako dun sa konsepto ng marriage kasi yun yan, dahil Roman Catholic member ako, then yung parents ko, nakita ko naman na nag-work yung marriage sa kanila. So, kaya sa akin, napaka-importante talaga ng marriage. Kaya nga single tayo hanggang ngayon. Seryoso lang. Kasi feeling ko, kaya ka rin single ngayon. Kasi
take mo yung relationship seriously. Yeah. Parang pag relationship mo, gusto mo talagang etong babaeng papakasalan mo na. Hindi ka gagaya ng ibang tao na parang relationship for fun lang or for yun nga, sa mga napapanood ko, may clean lang sagot ko, pinapahaba ko pa. Pero iklihan ko pa. Ayoko, iiklihan ko ulit yung sagot ko. Iiklihan ko pa. Kaya ako hirap magpakasal or medyo, single pa rin, di ba? Parang hindi ako basta-basta nagko-commit or naghahanap ng partner, ganun. Hindi, ganun naman siguro. Pero hindi yung to the extent na kakasal ka agad. Yung parang pag ikakasalin ka yan. Or kunyari, sabihin ko na sa mga dati kong partner yan, ba't di kami nagpakasal, yung mga ganun. Kasi naniniwala ka sa sex after marriage. Hindi, Naniniwala ako doon. Naniniwala ako. Pero paano yun? Minsan, nagko-commit ka ng sex without marriage. Wala akong ganun. Wala ba ganun? Ano lang yan, may demonyo na bubulong dito. Ano kayong demonyo? Sino may kasama mag-demonyo yun? Kaya nga siya nagmamadali magpakasal eh. Para makabanat ng mga banat. Paano pag sa'yo? Ay, mamaya tayo dadating dyan. Ikaw muna. Kasi ito lang, ang point ko lang is, yung marriage kasi for me, kaya ako naging single. I mean, hindi ako nag-commit doon sa mga previous partners ko. Kahit medyo, kahit medyo matagal. Medyo intense na, no? Hindi intense na parang papakasal lang. Yung tagal. Kasi ako naman, kasi pinapahaba ko na naman yung sagot ko eh. Maganda nga yun. Para maraming laman. Di ba, single nga ako for how many, may girlfriend ako for how many years, parang gano'n. Yun na lang, basta mahaba din naman yung mga relationship ko. Pag girlfriend ko na kasi, nandun ako sa point na, pwede ko itong pakasalan. Parang gano'n. Parang game akong pakasalan yung babae. Pero ba't di ako nag-uwi doon? Kasi, yun nga, hindi kasi siya basta-basta. Tsaka naniniwala ko doon sa mga naririnig ko lang doon, napapanood ko na parang isa sa pinaka-importante desisyon mo sa buhay is yung pagpili kung sinong taong papakasalan mo talaga. So, laging tumatatak din sa isip ko, kaya hindi siya basta-basta. Kumbaga para sa akin, hindi siya basta-basta. Talagang pag-iisipan mo talaga siya, hindi siya yung tipong, bukas, papasalan ko na kaya itong girlfriend ko, ganun, or yung partner ko, ganyan. So, ayun, kaya tingin ko yun yung pinakamahirap kong magiging desisyon sa buhay ko pag magpakasal na ako. Kasi pag nagpakasal ako, dapat committed talaga. Wala nang atrasan, kumbaga. No way out. Parang sinasabi ko nga, failure is not an option pag kinasal ka na. Hindi ka na pwedeng yung parang urong-sulong pa sa mga ganun. Tipong, pag nag-commit, yun na talaga yun. Pero sana nga, wala naman mangyaring kakaiba dun sa relationship. Kasi syempre naniniwala pa rin naman ako sa mga ibang partners na naghihiwalay. Kasi talagang, siguro, it happens talaga. Hindi naman natin malalaman. Life is unfair. Parang gano'n eh. Hindi talaga laging fair. Laging bakit iba naghihiwalay, ba't naman iba nag-work. Pero, yun, for me, yun yung isa sa mga pinakamahirap na decision. So, hindi siya basta-basta. Pero kaya siya napaka-importante sa akin. So, yun. May tanong ako. Sige. Yeah, parang nagiging kami magtatanong sa iyo Kami magtatanong sa iyo dapat short nga lang dapat yung akin eh. Hindi ka natatakot magpakasal? Takot ako. Takot talaga ako. Sobrang takot. Kasi, di ba walang divorce dito sa Philippines? Yun ba yung reason kung ba't ka takot or hindi naman daw. Or ano yung reason? Kasi tanong mo na yan. Ganda nga na tanong. Ako, to be honest, hindi ko naiisip yung mga divorce or yung mga any legality about kung maghihiwalay kami or something. Kasi parang, yun nga, hindi ko naman kasi, hindi siya tumatatak sa isip ko. Kasi di ba sabi ko nga kanina na failure is not an option para sa akin. Kumbaga papakasalan ko yung babae dahil magkukumit ako sa kanya the rest of my life. Parang ganun. Hindi mo isipin yung divorce? Hindi. Hindi ko siya iisipin yung divorce. Kasi parang pag iniisip ko yung divorce, feeling ko mangyayari. Yung parang binamanifest ko along the way. Parang pakasal lang ba ako para ready akong hiwalayan siya pag ayaw ko na. Parang ganun eh. Magkakat yun, blooper yun. Diba? Ba't ka kasi, ba't ka magpapakasal kung nandun yung mindset mo na, hindi pa, ayaw mo pa, nag-aaway naman kami, walayan ko na lang siya. Ba't ka nagpakasal, di ba? Kung yun na rin naisip mo. Hindi ba siya parang, magne-negosyo ko, pero kailangan ko ng parang isipin. Fall back. Hindi para marriage yun nga eh. Yun yung sasabi ko. Nga, no. By technicality. Sa akin na, sige, bigyan ko ng legality ng konti. By legality. Pwede yun eh. Yun yung safety net mo eh. Actually, safety net mo yun eh na, sige, pwede naman, para ma-win back mo yung sarili mo, naging okay ka ulit. Pero yun nga eh, saan kasi, dahil nga yun sobrang importante sa akin ng kasal. Naniniwala ako dun sa simbahan na tinuturo din sa atin na ang kasal is together,
partner kayo na kailangan niyong i-work out parehas sa buong buhay niyong dalawa. So, hindi siya dapat yung pag nahirapan ka or may issues lang sa inyong dalawa, putulin ko na kagad yung kontrata or i-void na natin yung kontrata, di ba? Parang yun hindi talaga parang hindi ko talaga naiisip yung part na yun na anything na maging option siya. Siguro, ang option pa sa akin siguro yung prenup. Yan. Yun na yung pinaka-safety net ko para kung hindi man kami talaga mag-work together. Kahit wala naman akong pera ipapamana sa kanya, mahati sa kanya. Hindi, tama. I mean, yun yung parang pinaka pwede mong isipin kaysa yung ang ganda nung sinabi mo actually tumatak sa akin ngayon na para siyang kunyari ako, sorry sa basketball standpoint. Parang kunyari wala pa yung game, iniisip ko na paano kung matalo? Paano kung marami yung turnover? Paano kung hindi ako makascore? So parang huwag mo muna isipin yun, hindi pa nga siya nangyayari. Hindi, gumagawa ka ng sarili mong illusion na hindi naman totoo. So parang may chance na mag-lead ka dun sa situation sa negativity na yun. So parang tama, sa kasal, huwag mo isipin yung mga downfall, yung mga failure. Ganun nga sinabi. Kumbaga, prepare for worse, pero wag mo isipin prefer all in ka talaga. All in ka talaga. Kaya yun, sobrang hindi talaga biro Kumbaga sa akin talaga hindi siya biro. Kaya alam yung tipong gusto na talaga yung feeling mo the right one pero hindi pa right time. Pwede kasing ganun parang ganun yung sa akin. Siguro ganun kasi na feel ko sa mga partners. So feeling ko she's the right one pero not the right time. Not right time So, which is feeling ko makes sense sa akin nangyayari ngayon kasi kung may partner ako, baka hindi ako nagpa-podcast ngayon, hindi ko kayo kasama, di ba? Kasi baka di na nag-meet. Baka di na nag-meet somewhere, di ba? Kung nagpamilya na ako at the young age lalo, di ba? Yun naisip ko. So, this time baka, this the reasons ba, di ba? Na binigay ni God na kung bakit ako hindi nakapagpakasal dati. Or parang ba't kami naghiwalay ka nun? Or pag kinasal ka ng maaga, baka yun na yung mas priority ko. Tapos maghiwalay pa kayo kasi maagi. Yun din. Exactly. Tama. Yun. Pwede, yun din actually na syempre bata pa ako noon kung if ever mas bata ako yun, 'di ba? So pwede rin nabigla ako or kumbaga may mga immaturity pa ako na gano'n. So pwede mag-lead lang din dun sa pwede kami maghiwalay. So yun inisip ko noon, yung mga time yun. Pero tama yung sinabi mo na baka mabigla ka kasi totoo yun pinsan pag sobrang in love ka, 'di ba? Parang game na game ka pa kasalan to. Parang at the moment parang sobrang saya mo. Hindi mo na iniisip yung mga like yung ngayon, yung mga sinabi mo kanina, parang hindi mo na iniisip yung mga causes nun or yung mga pwede mangyari. Talagang wala ka nang pakialam sa pwede mangyari basta gusto mo lang pakasalan yung babae. Yun yung mga parang barang-bara decision. Tsaka yun hindi kinakatawa. Ayoko kasi talaga maghiwalay. Ayoko maging broken family, to be honest. Sorry dun sa mga broken family, pero may tanong nga ako, sige niya. Paano kung sana wag mangyari sa akin. Since nabanggit mo yung broken family, parang, di ba sabi mo, hindi basta-basta papasukan yung marriage, parang hindi siya yung parang bigla lang na parang biro na parang trip mo lang. Sige, pakasal ako, ganyan. Paano kunyari nakabuntis ka? Kunyari nabuntis mo yung girl. Hindi nga biro yung marriage. So, paano? Actually, napag-usapan na rin namin ng parents ko yan. Ng parents ko na parang kasi nanay ko baka parang nire-reverse psychology ka na or di mo reverse para sabihin magsupot ka, bata ako, high school ako, magsupot. Anong supot pero nakikringe ako. Yung parang galing sa mom. Yung pinapagalitan ka. Pero wala lang naman. Parang sabi niya, pag ikaw nakabuntis, hindi yan porket yun nabuntis mo, mapakasalan mo ha. Ganon. Ginaganon niya kami. Kasi sabi niya parang wala, aksidente. Unless talaga mutual kayo na game or ready kayo both parties kayo ready na magpakasal, or kahit hindi kayo ready kasi hindi naman taga laging ready sa pagkinasal pero yung masabi mo pares kayo ng direction na gusto mangyari na sige pakasal tayo, part ng responsibility natin para nga maging solid tayo pamilya. Pero kung ako nga tatanungin talaga kung young age ako makabuntis, hindi rin ako papakasal talaga. Kasi din bata ka pa anything can happen pa talaga. So tsaka hindi naman masama nang hindi kayo kasal kung makabuntis ka. Para sa akin hindi naman masama yun. Support ka lang. Support lang. Kumbaga, maging tatay ka pa rin. Okay. Maging girlfriend ka, maging boyfriend ka pa rin sa partner mo, di ba? Kumbaga, darating yung time, naniniwala ko, darating yung perfect time para sa amin dalawa, para mabigay ko yung kasal para dun sa partner ko. Yun yung akin. Kaya, hindi ko nga sa akin yung tanong mo na baka hindi ko rin gawin. Okay. Hindi ako magpapakasal kaagad kung makabuntis ako.
Okay na, sagot na ni Badza. Wag na. Kayo naman. Okay na, sagot na ni Badza. Wag. Yan na yun. Depende mo nga yung sagot ko. Ayoko na magsabi. Kayo ba? Yan, si Allen muna. Sige, ako muna. Huli ka sa Bird. Ako muna. Siyempre, save the best for last. May the cherry on top. Yeah. The cream of the topping of the... Ano pinagsasabi? The iceberg. Yun. The tip of the iceberg. Yun. Hindi ko alam. Sige na. Ano ba? Ewan ko. Sa huli ang tamis. Yun. Yan. Sa huli ang sarap. Yan. Paglilabasan na. Ano? Ice cream? Lumabas sa cone. Sa cone, tapos kinain. Sarap. Sarap. Pili ka magpakain, ha? Sagot. Napaka. Sige. Kasi yung topic na binigay ni Derek, ganda mo naman. Gaganda natin to. Gaganda natin yung sagot natin. Sige, para matuwa yung mga nanonood. So, ako sa kasali kasi, well, honestly speaking, kasi pagdating sa mga ganyan, alam na niliver ng family ko. Si mga, kayo, eventually nalaman nyo na rin na. For me kasi, di ba sinasabi ko talaga na ayoko talaga mag-family, ayoko magpakasal. Siguro sinasabi ko siya ngayon, pwede siya magbago in the next 5 years, in the next 10 years, pero for now, parang ayoko muna. Kasi nga, same ako sa'yo, hindi biro yung marriage eh. Parang kakaibang responsibility yan, bro. Parang, sobra. Parang, para sa akin kasi, pag nagpakasal ka, automatic, ako muna siya parang responsibility mo na yung partner mo. Forever. Either way na. Alam ko hindi tama na kunwari talagang zero income siya. Base sa income muna tayo. Zero income siya. Syempre you have to be responsible na parang provide for her kahit na parang dapat half kayo. Pero paano wala siya? Syempre dapat as a husband, ikaw muna magpo-provide parang for the meantime. Tapos yun lang, alagaan mo pa, 'di ba? Hindi lang naman syempre financially. Syempre dapat alagaan mo rin siya, dapat you have to be there for her emotionally rin, ganun. So ibang responsibility nga siya. Parang feeling ko kasi pag pinasok ko itong process na marriage na to, parang feeling ko hindi ko pa kaya. Feeling ko hindi pa ako responsible enough to take this responsibility. Kumbaga, masabi, hindi ka pa ready. Oo, hindi pa ako ready. So yun, parang nakaka-relate nga ako doon sa mga sinasabi mo kanina na ganda ng mga sinabi mo. Talagang hindi siya biro. You have to take it seriously and hindi siya basta-basta na parang alam mo yun, mahal ko to, papakasalan hindi ko. Puro love lang. Hindi puro love eh. Saka naniniwala ka din kasi ako dun sa sitwasyon na hindi porket siya yung feeling mong the right girl. Pero as long as hindi ka pa ready talaga, hindi talaga yung mismo, yung lalaki kung yung lalaki hindi pa talaga ready, dapat sana maintindihan ng partner yun na wala, ganun talaga, hindi pa talaga ready yung partner. Kesa ipilit mo. Kasi mag-lead lang din talaga yun for me. Mag-lead lang yun sa split eh. Maghihiwalay lang. Tapos sabi mo, hindi mag-split. Sabi mo talagang tiniis nila yung relationship. Pero for sure, toxic relationship yun. Or madamay mga anak. Yung pa nga yung mas worse eh. Kasi kung yung isang, kahit hindi lalaki na lang, or yung babae yung hindi ready, di ba? Kasi for sure, kung magkaanak yan, baka maipasa nyo lang yung inis mo o sa toxicity mo doon sa bata. Hindi maganda. Kawawa yung bata. Nadamay lang sa problema niyo, di ba? Gusto mo lang mag-anak kasi kasal niya kayo. Di ba? Parang mga ganun. So yun, eto. So sasagutin ko na yung topic. Actually, in-explain ko lang yung side ko sa marriage. Di ko pa rin sasagutin yung topic. Importante ba talaga so para sa akin naman, for me, even though like ayoko pakasal for now or parang hindi ko siya nakikita in my future, pero for me, marriage is very important. Lalo na sa Roman Catholic, sabi mo nga, di ba? Na parang yun nga parang nakasabi pa nga sa Bible or parang tinuturo pa nga ni God na premarital sex is a sin. Yeah. Sorry, sobrang guilty ako sa sin na yun. So, pray over mo na kita. Kaya ako nagdadasal palagi kasi alam ko makasalanan ako. So premarital sex, masama yan. Ang sabi nga ni Lord, tsaka sabi nga tituro nga sa Bible na ang sex is very sacred. Dapat after marriage gagawin. Agree. So, yun nga. To answer the question, to answer the topic na tinatakal natin ngayon, for me, marriage is very important. Kailangan talaga yan. And, yun nga, yung sabi mo kanina, hindi naman siya kailangan ipilit na parang, dahil kailangan lang. Wag nyo magiging
Reason yun. Na magpapakasal kayo dahil kailangan or... Kasi ito na yung scenario. Kaya na ganyan. Oo. Yun nga. Sige. Balik ko sa akin yung tanong mo. Yung tanong ko sa'yo. Kaya ako naman tatanong sarili ko, what if nakabuntis din ako? Same rin ako with Justin na hindi ko rin basta papakasalan yung babae. Kahit na nabuntis ko siya or yun nga, nakabuntis ako. Pero kasi dati, siguro 5 years or more ago, parang kunwari may nakabuntis sa babae, tapos rin-require sa akin ng parent ng babae. Paano yan? Pag ganyan, papakasal ko siya 5 or 10 years ago, yung bata pa. Pero ngayon nga, yung medyo nag-mature enough or medyo tumanda na, na-realize ko nga na hindi nga siya basta-basta. Hindi porke sinabi sa'yo nung magulang ng babae na pakasalan mo siya, kailangan mo siya pakasalan. Pwede mo naman i-explain na ganito lang, baka hindi pa kasi ako rin, hindi pa ako sure. So, wag niyo sana ako encourage na pakasal sa anak niyo. Pero yun nga, gagawin ko rin ginawa mo, just provide pa rin, support pa rin. Ganun. Kasi baka maging toxic relationship lang kami kung pinilit namin isang bagay na hindi naman namin gusto. Kasi 'di ba, marami kasing ako isa kasi sa mga reasons ko. Yung safety din kasi namin sa isa't isa 'yan 'di ba? Parang kunyari kinasal kami or nagkaanak na ba kami, 'di ba? Tapos along the way, magkagusto talaga siya sa iba. Nako doon sana hindi naman mangyari sa kanya in the future, pero talaga kunyari hindi pala talaga ako yung gusto niyang guy. Tapos nagkagusto sa iba. 'Di ba kung kasal kami, ang hirap noon, parang kasi hindi naman natin makokontrol Kahit sabi mo, feeling ko binibigay ko yung best ko or siya talaga yung gusto ko, tapos siya naman pala hindi. Napilitan lang ganun, di ba? Kasi dahil nga sinabi ng parents ko or sinabi ng parents niya na, ay, pakasal kayo kasi may bata. Ganun. So, yun lang naman yung isa sa mga hesitation ko. Parang hindi necessarily hindi ako committed dun sa bata or dun sa partner ko. Dun sa, which is girlfriend ko, kunyari. Hindi dahil, not necessarily hindi ako committed Not necessarily nagiging irresponsible ako dahil hindi ko kayang palugutan yung or hindi ko kayang pakasalan. Papanagutan ko yung anak. Papanagutan ko pagiging boyfriend din sa kanya. Pero, wag muna to the next level. Kasi sa akin talaga, ibang level na talaga yun. Kasi dapat, siya rin, ready na rin sa akin talaga mag-commit. Kasi syempre, we need to work as one Hindi pwedeng isa lang nag-work doon sa relationship pagkasal na. Oo, dapat dalawa. Para siyang negosyo. Para siyang negosyo. Kailangan dalawa. Tsaka yung kasal kasi hindi talaga biro. Kailangan sobrang daming time. Kasi once na, yung mindset natin, once na kinasal ka na, wala nang atrasan. Exactly. Hindi na natin iisip ang divorce. Never. Di ba parang sa atin, no? Hindi natin pag-uusapan yung divorce. Parang, ang pag-uusapan natin, wedding. Pero yung divorce as... Honestly speaking, mas pinag-uusapan pa nga natin, pakasal na lang ng maraming babae kaysa divorce. Pero, may biroan lang. Pero like at least, yung mas nababanggit pa natin yung kaysa sa divorce. Tsaka, pero biro ang standpoint. Pero in short, important sa yung wedding. Importante sa akin yung wedding. Tapos isa pa pala, like, para sa akin din as a Chinese naman. Oo nga. Importante rin sa akin yung planned marriage. Parang nung unang, I see it negatively. Pero, sorry. Yung planned marriage meaning, yung parents yung nagde-decide na ikasal kayo. Para yung sa business nila Fixed marriage. Okay. Parang fix marriage nila yung mga anak nila. Para kunwari lang, Uno Seafood tsaka Choi Garden. Para papakasal nila anak nila. Tapos yung restaurant na yun, magiging super Uno Seafood or something. Super collaborative. Maging Choi. So, Uno Seafood. So, gets. Pero culture kasi ng Chinese yun, di ba? Tama ba? Culture yun. Or lahat naman gumagawa. No? Hindi, Chinese lang. Chinese dating lang ba? panahon na yung fixed marriage, diba? Si Abang fixed marriage. Fixed marriage nga. Ayaw nga, pala kinakwento niyo. Oo nga, no? Classic, no? Pero nag-work, ha? I mean, nag-work pala talaga, no? Diba? Anim yung anak. Oo nga, eh. Tapos kayo pa, di ba? Sasabihin niya nga lagi sa kuya ko, kay Val, nasa ako. Shoutout Deans. At saka kay Lovely and si Lucas, Anyway, yun. Lagi nga niya inaasar na, lagi si ama kasi kunwari nagdadrama minsan. Pero pabiro lang na, pinlano lang yung marriage ko. Hindi ko naman talaga love yung lolo nyo, yung angkong nyo. Kasi, inano lang yan sa akin. Phoenix marriage lang yan ni Taima o something. Sabi ni Val, naka-anim nga kayo anak, di mo mahal? Paano nangyari yun? Oo nga, no? Ano yan? Enjoy lang. So, tapos inabi ko nito naman ni ama na eventually natutunan niya na mahalin si angkong, ganun. Yun nga, so babalikan ko, parang para sa akin, okay yun. As long as okay sana dun sa mga anak, walang sapilitan. Kasi may mga ibang anak, gusto rin emerging business sila Parang game din sila na, syempre ayaw na parang, papakasal kay ganito, ayoko naman yan, or di ko pa naman siya kilala. Same thing with the guy, ayoko pakasal dyan, di ko pa kilala yan or something. Pero pag nalaman siguro nila yung business nila,
Mag-combine, tapos lalaki income nila. Minsan nagbabago isip ng anak eh. Kasi kaya parang napapag sa mga teleserye, sa mga movie. Yun ba yung konsepto ng fixed marriage? I mean, ng Chinese culture. Yun, yung mga napapanood. Para pag-combine lang talaga yung wealth. Tama ba? O yung any business or something. O, hindi siya yung tipong dahil magkaibigan tayo, si Athena tsaka yung magiging anak ko. Ang sa akin yung ang pagkakaintindi ko doon. Madalas yun yung isang family di mayaman eh. Yun yung madalas. Yun yung mas madalas. Parang bihira yung parang uno choy, mga ganon. Parang ma-merge. More on, tama si Red. Yun yung more on mahirap. Tapos, yung mayaman, parang gusto na lang ng maayos sa babae. Parang ayaw niya na maghanap or something. So, papakasala sila para at least mabuhay niya yung family ng babae. I-fix yun. Pag-uusapan nyo ng parents, ganito. Ito, mayaman kami or something. Galing. Yan ang promise bago sa akin. Kasi ang sanay ako, or napapanood ko, dahil nga both mayaman. Parang negosyo. Or dahil yung isa, kunyari, let's see, kunyari ikaw. Sige. May negosyo ka, kunyari wag si Uno. Sige, si Uno na lang. Si Uno Seafood, yung negosyo niya talaga. Tapos ikaw supplier. Hindi, sobrang boom na boom yung negosyo mo. Ako, meron akong resto na pipitsugin, malulugin na. So, yun, ganun rin. Pwede mo pwede yun. Ganun pwede rin. Pwede din yun. Pero kung mayaman akong family, mayaman din na ganun ka lang. Pababa lang. So, parang, pakasala mo anak yung ano niya para lang mag-merge. Ganon, parang ganon. Yun yung mas regular. Tingin ko iba-ibang scenario eh. Okay. Pero most likely, parang doon nag-start yung dating. Mas nag-start nga ata doon sa ano. Mahirap, tapos mayaman yung kakasal. Hindi, mas nag-start ata doon sa same na mayaman, tapos merge business, tapos agad sa parang along the way. Okay, tututunan na. Build kayo ng power. Empire, no? Tapos, gets. Ayun, syempre, if naging sila, yung mga anak, hindi parang family na rin talaga. So, yun nga, empire nga talaga. Empire. So, talaga, kahit Chinese culture, importante talaga din ang kasal, technically. Hindi siya importante as love. Importante siya as power ng family, as continuous ng generation, yung parang gano'n, no? Yung Chinese ngayon mahirit na, di pa kayo kasal. Mga gano'n. Nga, no? Mas Chinese pa pala yung maano nga, no? Maano sa kasal, yung importante sa kalaga pas kinasal, yun na yun eh, wala na. Next. Okay na, nasabi niyo na lahat eh. The favorite of my topic. Actually, direct, pwede mo na-cut yung sinabi namin. Direct, tanggalin mo na lang kami. Dapat, pampuelo lang yun eh. Ayos tayo po. Pampuelo lang. Ikaw ba, Bern? Sige, ako tatanungin ko ng formal si Bern kasi, syempre, tinanong kita, di ba? Tinanong mo ako. Tatanungin ko si Bern. Tanungan lang. Ano mga episode mga tato? Feeling ko ito magiging favorite episode. Kung may pin ba sa YouTube? Kung may pin, favorite of all time. Baka ito na yung gusto kong topic. Naka-favorite. Kahit yung save. Bird, tatanungin na kita. Importante ba talaga sa'yo ang kasal? Seryoso bigla, no? Hindi, kasi gusto kong malaman. Kasi alam naman natin. Okay lang ba? Alam naman natin na ako kasi may alam. May alam. Kumbaga gusto mo magaling sa akin. Pero kumbaga alam ko yung mga nangyari sa buhay mo. Lately. Alam mo ba? Di alam na taong lahat. Lahat yata tayo alam eh. Pero mas may alam kaya yata eh. Wala akong like, gusto ko lang malaman kung importante nga ba talaga kay Vern yung kasal din. Kaya nga sabi ko kanina, sige, siya na lang yung last eh. Kasi gusto ko talaga marinig sa kanya. Lalo, siya yung coming from the recent relationship, diba? Tayo naman, tagal na tayong wala. Tagal na. Taon-taon pa. Okay, Brian, mga buwan-buwan pa lang eh. Diba? Parang tsaka, nalaman natin. Nalaman natin kung baka naman, sige, ikaw na. Naman, importante sa akin yung kasal. Ayun din, kasi kasal naman yung parents ko eh. Hindi rin naman sila naghiwalay. Tapos, gusto ko rin talaga na yun rin talaga yung sa last relationship ko. Yun talaga yung end game sana. Yun yung gusto mo? Oo, yun sana yung gusto ko na mangyari is ikakasal kami, yung dream wedding. Na gusto niya sana, na gusto namin sana. Ilagay ko na dun sa previous relationship ko kasi hindi, yun nga. Kaya nga, gusto ko. Base talaga dun. Kung importante sa'yo, bakit? Sige, maging straight tayo, di ba? Umihin natin, di ba? Ilang years kayo? 5 years, di ba? Bakit hindi ka tumawid nung bago na
Inaano natin, 5 years. 5 years. Ika nga nila, 5 years no ring. Diba? Diba? Nag-live tayo sa cabin. Yun ang mga comment eh. Kanyari, di ko na mabasa eh. Pero sige, sagutin na natin. Dito na tayo. Wala na rin naman. 5 years ba talaga? Go. Ikaw sa pala. 5 years. 2 years kaming in a relationship. Tapos 3 years na may anak na, di ba? So, yung 2-year relationship namin na wala pa namang anak. Napag-uusapan naman namin yun. Pero, hindi pa talaga right time nun. Kahit if ever na mag-decide kami na ikasal na nun, maraming ko kontra. Yung 2 years, no, 2 years yung 2-year relationship namin kasi syempre, dahil pa namin pangarap, wala pa kami napapatunahan. Tapos kayo pa pinakabata sa barkada. Tapos kami pa pinakabata sa barkada, sa family. Mga ilang taong kayo nun? 5 years ago. 26 ako. Ay, di. 25 ako. 23 si Riva. Timo. 23. Tama. Grabe. 23. Kay Darren yan. Sige, huwag na. Okay, 23. Basta yun. Ako nga ang bata. Though, ewan ko kasi honestly, depende naman. Wala naman talaga age sa marriage. Pero, marami pa kaming pangarap. Hindi pa namin, kasi, diba yun nga, alam naman nila na accident naman talaga yung si Athena. Oo, pero good accident kasi. Oo naman. Actually, hindi siya, sabihin natin, sige. Huwag natin sabihin accident. Blessing pala. It's a blessing of God. Unexpected blessing. Hindi, nung time lang na yun na accident siya. Accident siya. So, ayun. Yung 2-year nga na yun, never namin, napag-uusapan namin in the future. Pag-usapan pa nga namin na wag muna tayo mag-anak. Kasi gusto namin mag-travel. Kasi hindi siya masyado pinapayagan nun eh. Oo, so, diba? Dati, hanggang 6 p.m. lang siya nun, 7 p.m. Tapos, ihahatid ko na siya sa kanila. So, if ever na, syempre, pag kinasal na kami, either may sarili na kaming place or sa akin na siya. So, pwede na kami lagi lumabas, pwede na kami mag out of country. Na kumbaga, wala na siyang may freedom na. So, yun. Kaya hindi ko masasabi sa sarili ko na, hindi ako naniniwala sa marriage kasi pinag-uusapan na namin and yun talaga yung end game. Yun yung vision mo talaga. Yun yung vision ko. Tapos yung 3 years naman na with Athena na, tama naman si Riva. Alam niyo naman din lahat yun na may mga internal problem kami. Diba? Na hindi nila kailangan malaman. Tapos, na inaharap ko pa rin hanggang ngayon. Na hindi ko talaga, kahit anong gawin sa akin, hindi ko papabayaan. Yun lang sa akin. Yung issue nyo, or yung, tama, kuha naman yung internal battles nyo talaga. Hindi, yung problem na hinaharap ko ngayon. Okay. Isa siya sa reason ko ba't hindi ko pa siya napapakasalan. Pero itong marriage kasi hindi naman to yung reason ng breakup din namin. So, yun nga, sabi ko sa'yo, in 3 years, etong 3 years na may Athena na, big factor nga yung problem. Pero, may plan pa din ako. Meron yan. Kapag hindi nawawala. Nakuwento mo nga sa akin. Tapos, which is may plan pa rin ako at may plano na ako. Kasi alam niyo yan. Okay na ba? Hindi, baka sabihin, sinisave niyo lang ako. Hindi, sige. Kasi since wala na naman, pwede na natin kwento. Sabihin mo na. Sabihin ko na. Hindi kasi, sige, ito nabanggit mo na rin naman. Okay lang, kung okay lang sa'yo, open. Okay lang. Pero sa akin since wala na, wala na naman talaga. Maging lang tayo, parang reality na. Since wala na naman, okay lang na sabihin. Sige. Kasi gusto ko lang din i-share sa kanila yung plan. I mean, supposedly plan. Yan talaga yung siguro a year ago ata yun no? Parang a year or something. Nag-message siya sa akin. Siguro mga bandang Hindi ko malilimutan mga October, November, mga ganyan. Basta after ng July onwards siya, nag-PPM siya sa akin. Sisend siya sa akin ng picture ng nakakatawa sa kanya. Okay lang yung mga ganyan So, yung sinasend niya sa akin picture, una, picture na may discount BDO. Sabi ko, Sabi ko, parang random kasi sobrang random niya kasi di kami magkasama. Kasi incident. Di ko nga din sabi ko, BDO discount. Sabi ko, installment. Ano tong mga to? Tapos sabi ko, magkano to? Sabi ko, mahal naman. Tapos mamaya sa piniscroll ko yung picture. May picture parang lang siya sa Facebook. Parang Facebook yun, So parang sabi niya, may sing-sing sa baba. Sabi niya, ay, buds, okay ba to? Parang, good, ano ba to? Hindi ba ako talo sa ganitong mga deal, sa mga ganitong, kumbaga, doon tayo na nalilimutan. Mag-send siya sa akin ng picture, sa Shangri-La siya, pipicturean niya yung jewelry shop. Ay, maganda ba dito? Yun yung time na
Yun yung time na pumapasok pa si Athena sa Shang. Tapos yun, tama. Parang yun ata, yun. Oo. Sa niya. Pag ako naghahatid eh. Susundin pa. So, wala. Ikot-ikot ako minsan, gano'n. Sa niya sabi niya, let's ito, okay to. Di ba may ano ka? Parang tatanong pa, kasi may mga iba akong credit card, di ba? Parang sabi niya, ito ba sa may city pa, okay din dito. May city pa ako. Gago to. Wala naman akong gano'n. Sinesendan ako ng gano'n. Tapos, nakala mo ikaw. Akala ko pa nagkita naman sagot. Tinanong ko na siya. Sabi ko, bro, ano bang plano mo? Naghanap ng singsing. Ba't singsing? Tapos yun yan, sabay ko na ba yung ano na yan? Kasi, tirahin mo na yan. Ay, kasi, bakat na lang yung tira. kasi, di ba lang, naalala ko lang yung parang, ang sarap doon ng feeling nung sinishare sa akin ni Bern yun. Yung mga thoughts na yan. Kasi, sumasadyo yung plan is December talaga. December yung, kung saan, kung ano man yung ano. Tapos, pinag-iisipan na din kung saan lugar. Kumbaga, ang dami kasi na ito. Ito kasi di ba, pag nagko-conceptualize, parang, tsaka yung gusto niya talaga kasing marriage talaga is super engrande talaga. Kasi nga, di ba nabanggit sa akin ni Vern na parang, ayaw mo ng civil kasi hindi deserve ni Riva yun. Ayaw ko ng civil. Tsaka, even si Riva, gusto naman niya civil. Parang, si Riva, parang game siya sa civil. Pero, so kasi church eh. Oo. Tsaka, yun nga, tama nang sinabi si Riva na, yun din yung sinabi sa kanya na hindi mo deserve ang civil. Kasi, grabe naman pag-spoil sa'yo ng parents mo. Tapos, yun lang yung bibigay ko sa'yo. To be honest. Sorry sa mga, di pala siya lang. Pero, for me lang, ayoko. Mas gusto ko yung, hindi naman yung grande, pero mas gusto ko lang yung church or mas engrande ng konti compare sa parang civil lang. Oo. Di tsaka diba, parang isipin ko rin kung ako din naman sa point of view sa labas ng relationship nyo, sa bilang kaibigan, ito kapatid ni Vern, si Allen. Parang ang point of view ko lang din naman is, ito ko si Riva, kung paano din naman ilagan nila Tito Bob, nila Tita Sally, tsaka ng mga supporters siya, di ba? Parang ang dating talaga, she's the queen, she's the princess ng lahat, di ba? Parang ganun. Kaya nakikita ko yung vision niya na, dapat hindi. Ito dapat sa'yo Ito yung... Pero wala sayang kung di sana nakipag-break si Riva, sana nakapag-propose na ng December. Sayang. Hindi naman yung reason. Hindi, I mean, kung hindi sana kayo nag-iwalay, di sana nakapag-propose ka na ng December. Hindi kasi, may mga kulang pa kasi yun eh. Ang problema kasi, yung December na pinaplano, ang dahil kasing lugar, may binanggit ka pang lugar. Ako naalala ko lang, sige ka muna, sorry. Go. Ay, naalala ko lang parang yung sa akin ng mga kunakwento ni Vern na tawag dito, pag-bachelor ba parang kailangan sagot ko to? O parang, pag ano ba? Ikatanong sa akin yun, di ba? Wait, tapos yung pala, sorry. Tama, ako nagtanong doon. Pero ito yung parang, kailangan ba invite ko pa si ganito? Ang dami ko palang i-invite. Ganyan, sa wedding, yan yung naalala ko. Tapos, dami kong kaibigan. Tapos, ito yung nakakatawa pala sa bachelor. Tama, hindi ko yung nagtatanong. Ako yung nagtatanong na, Vern, saan mo pala gusto bachelor? Kasi, kumakamot na ako kay Justin na. Yan yung sabi ko sa'yo. Shit. Sige. Paano? Tuloy mo muna. Shit, paano to? Siyempre, engrande ka sa liver, hindi engrande rin dapat yung bachelor. Magkano gagastusin ko? Justin, paumutang na ako dito. Magkano? Kasi sabi ko, ayoko naman umutang kay Vern kasi nakakasal niya. Yan na, nagko-compute na to. Hindi, ganito. Tapos, yun, basta, tapos sabi pa nga ni Justin, ay parang pag binabanggit ko yun sa'yo, parang sasabihin mo pa na parang, bakit ikaw ba best man? Di ba tatrasan? Di ko lang kung si Vern, basta kayo nagtatrasan sa akin. Kasi si Alec kasi guys, napaka-ano na ito. Self-proclaimed best man. Napaka-animated din niya in terms, kasi siya yung excited dun sa plano na ito, di ba? Parang, lagi niyang iniisip. Tapos lagi niya, hindi ako best. Di ba? Sinasabi mo kay Riva, gusto ko na, parang, baka makahalata. Parang, baka, ayoko kasi si Vern, di ba? Siya yung full of surprise. Siya yung taong mahilig talaga mag-surprise, magbigay ng, yung bigla lang. Ayaw niya nung kahit konting clue dun sa surprise, magka-idea si Riva. Ikaw Madam, gagano'n mo si Riva. Madam, ako si bachelor niya, ako na bahala. Promise, mabait yan. Di ba? Parang, alam mo na agad may kalokohan. Si Riva, kalala ka naman. Tapos si Riva, mabilis. Ang galing ni Riva makakuha ng mga, yung makapick up, makaramdam. Magaling kasi dun si Riva. Kaya talaga, loko talaga. Tapos si Ale, baka makahuli pa tayo sa mga ginagawa nito eh. Kaya guys, kaya si Allen, sobrang yung matanong talaga kung ano ba dapat gawin, yung mga ganyan. Pinaproclaim niya ako na best man na. Ako na talaga. Biglang di ako kinuha best man. Pero kung bumuna ng konti, di ako gagastos lahat ng mga gastos. So, yun lang. Like, pinunta ko lang yung mga nakwento sa akin ni Vern, like, kung mga plano niya sa kasal, gano'n. So, parang, yun, nakakatuwa lang.
Di parang baka sabihin, kung Buhat niyo na. correct, lagay mo nga yung screenshot, kung papakita yung screenshot, pakita yung screenshot ng mga video, tsaka yung... Hindi ako, di naman ako gagawa ng kwento, kung ano yung kunento sa akin. Hindi kasi gusto ko lang makita, sobrang naalala ko ngayon, love trip lang talaga yung magsisend siya ng random na bilang jewelry siya. Parang, ako naman natatrabaho lang or may ginagawa, nasa gym, jewelry siya pa. Siyempre single naman ako. Labo na itong taon to. Pero ano tayo, wala tayong pinoprove dito. Wala. Oo naman. Kinikwento lang natin na may plan. Kasi sa mga nagtatanong, dami rin naman kasi nagtatanong. Para lang may sagot. Yung iba kasi sinasabi, di ba, na, sure, walang plan. Siyempre, ito na lang, ba't ko sasabihin kay Riba na, Riba, December. Riba, December, papusa ko sa'yo. Isa sa sinastress ko, kung gusto ko kasi yun nga yung surprise na ang hirap i-surprise ni Riba. Yun pa pala. Yun pa yung naano ko pa nag-ano. Kasi si Riba, nag-joke. Kasi si Riba magaling ka lang. Mahuli niya yung mga surprise. Di mo yung mapasa-surprise. Di mo mapaprank. Hindi talaga. Kasi alam niya yung mga ganyan na magaling mag-analyze. Ayaw ni Riba ng scripted. Ayaw ng scripted talaga. Ayaw ni Riba. Parang wala talaga. Kaya ang hirap gumawa ng gusto ni Vern mag-i-vlog si Riba ng something. Kung hindi na surprise, ay fail yun. Baz, medyo pas ako. Hindi ko kaya. Ang hirap talaga gawin yung surprise ni Riba, yung mga ganun. Kaya yan yung, kaya todo ingat talaga ka nung yung nag-aanap si Vern nung mga sing-sing na ganyan, di ba? Di ba na parang, bagay, pinabanggit mo ba siya kala Tita Sally? Umabot ka ba? Parang umabot ka ba dun sa sitwasyon? Alam ko, di ba? Alam ko, dinaan ko kay Abby. Dinaan mo kay Abby kung tanong, kasi alam ko parang yun yung, kasi nag-update na tayo. So, ano ba? Parang may nabanggit ka ba na parang gusto mo sa Deluxery bumili ng sing-sing, tapos parang biglang sinabi mo na, ay hindi, kasi pangit pala kung galing sa kanila. Wala akong sinabi na pangit na galing sa kanila. Hindi, parang gusto mo sana sa iba. Ay, hindi naman pangit galing sa kanila, pero parang mas prefer mo sana sa iba, parang ganun. Hindi naman. Okay. Pero nabanggit mo nga, di ba? Tama. Na parang gusto mo sana kumuha sa Deluxery. Oo, tinanong na talaga yung Abby si Tita. Yun nga, naalala ko na yun. Nagtatanong din ako sa iba. Ang dami kong tinatanong. Okay. Sa Deluxery or... Kumbaga parang nag-window shopping ka na. Oo. Tsaka yung nagpa-quote na rin ako kay Kuya Elmer ng Lake Como. Ayun pa. Yun yung sasabi niya. Abe ko, pangit ng proposal mo, hindi kami makakasaksi. Ang hirap. Yun, kasi isa sa mga inaano niya. Yung, kasi, di ba syempre, ng bansa, Lake Como, mga yung gusto niya. Paano kami pupunta dyan? Paano kami makaka-video man lang yan? Isipin mo gano'n kasi kahirap i-surprise si Riba. Kunyari lang tayo, makaka-amoy na yun. Gara na, paano tayo lahat? Ba't kayo kasama? Sila dito darating. At kayo nandito. Kaya nakita sasabi ko kasi masasagot dun. Business class lahat Business-minded lang tayo. Pero grabe naman kasi yung sobrang wild. Ang hirap talaga, mahirap. Alala ko. Sobrang wild nun. Basta hindi ko na sabihin ko kayo yung date. Oo, pero ang wild talaga nun. Hindi, noon na ata tanong mo si Kuya Elmer. Hindi na yung chat ko sa'yo. Naman na ba yung chat ko? Kuya Elmer, Planet Holidays yun guys. The Planet Holidays. Yun, so, yun yan, naalala ko. Nauna pala talaga yung okay, sabagay, unahin mo muna yung unahin mo yung sigsay bago yung pero niya, meron naman talaga siyang plano, meron talaga. Ako rin alam ko, I agree na meron plano, kaya natatawa rin ako doon sa mga comments sa walang plano. Ako din kasi nag-live kami nung last time sa nung nasa Kabi kayo last week bago lang sinundo. 5 years no ring puro yun yung syempre ako bulag-bulag. Ano yun? Sinagot ka nga sa IG, sabi ko red. May sinagot do. Pero yun wala lang, pa-joke lang. So sige, since nandito na tayo. Sabihin ko na barkada eh. Sabihin ko na lahat ng nababasa kong speculations nga sa akin. Wrong speculations. Walang right eh. Wala. Yung isa doon, i-address ko yung yung lagi, hanggang ngayon may mga comments pa rin na gano'n kahit saan. Nababasa ko na siyempre di pa tapos yan, nagbibinata pa yan, parang masaya daw ako sa nangyari. Tapos lagi daw tayo parang lagi tayo magkakasama, parang gano'n or wala yun. Totoo naman, magkakasama naman tayo lagi. Ako naniniwala naman ako. Kasi nag-gym tayo. Nagbabasketball tayo. Nagbabadcast tayo. Pero, siyempre, magkano bang barkada? Explain ko lang yung pagka-break namin. Yung pagka-break namin, wala akong masyadong kasama. Kasi ikaw nag-US ka. Sila Jason, di ko rin. Siguro isang beses ko lang kita. Kaya nasa Bohol sila. Nag-Bohol pala. Sila Jason, nag-Bohol. Halos kami kasama, pero usually nasa condo ko
Kaya hindi rin tayo nagsasama eh. Totoo. Busy rin ako nung December. Tapos si Dos umuwi. Dos Umuwi, diba? Si Abby nagka-work. Kasi tumaba siya doon. Naging ano ulit Si siya. Abby may work. Nagka-work, naging busy din. din. Naman pwede lagi kasama si Abby. Si Anya nagka-condo rin. So, wala ako talaga kasama Wala dito. I mean, di ba mag-isa kami? Si third busy, si kami taping. Wala talaga. So, di ko alam saan nanggaling yung di pa ako tapos or nagbibanata ako. Pero kung naman yung tingin nila, okay lang din naman. Tatawaran lang natin. Mabasa niya rin ba lahat? O hindi? Hindi dami kasi nagko-call. Pero sa live. Sa live. Parang, kahit sa akin. Lalo nung live talaga ng mga ano. Pero, baka siguro sinasabi lang nila yung barkada dahil nga magkakasama talaga tayo. Ako tingin ko, nakikita lang nila kasi, nakikita nila sa social media. Like, kunwari, nagsa-story tayo ng acro, basketball. So, inisip nila, yan na. Araw tayo magkasama or di nila alam after acro mag-work ka na. Tapos mag-iwalay. Tapos ito, galing lang work, nag-acro lang, tapos work lang ulit. Ako, tapos na ako sa work noon. Sabagay, naging negative lang kasi barkada kunya hindi ka na umuwi sa pamilya mo, no? Parang ganun siguro ibig sabihin nila dun sa babarkada. Sino uwian? Ngayon, no? Sino uwian? Wala. Sabi na lang. Yun nga, lahat ng speculations nila, hindi naman yun yung reason ng breakup talaga namin. Wala dun sa nila, speculations nila yung reason ng breakup namin. Pero like ako naman, hindi rin naman natin sila i-blame. Kasi syempre, supportive lang talaga sila. Nasaktan rin sila. Parang kung ano rin naramdaman namin, yun na rin nararamdaman nila. Sabi sa Reverend din, di ba? Yung simula naghiwalay kayo. Syempre, nasaktan talaga kami. Lahat kami. Lahat barkada. Kaya kasi naiintindihan ko yung fans ko sa dami ng tanong nila sa buhay. Buti nga kasi sinasagot mo no? I mean, nagbibigay ka ng mga shares kahit pa paano. Kasi curious lang rin sila. Pero totoo nga ako, dami rin hindi naman nagtatanggol, pero alam niyo ba yung story? Ginaganon sila ng iba. Tsaka, knowing naman, alam naman nila lahat. I mean, kilala kayo ng tao. Kayo dalawa. Para sa mga kasi kayo, okay talaga mag-isip eh. Parang alam naman ng tao. Alam naman ng tao lahat yun. Kaya, buti ka, that's na yung malito. Wala talaga mga third party. Yung mga ganun, malabo talaga yun. Ang gulo ng mga ganun. Pero wala, nasaktan lang din talaga yung mga supporters din naman. Tapos yun, parang di sila makapaniwala na naghiwalay kayo. So, nag-iisip sila ng mga theories, nag-curious sila kung ano yung mga nangyari. So, ano na yung mga nababato nila na, kasi di nila alam eh. They're wondering why you guys broke up eh. Sobrang supportive nila sa inyo, ganun. So, di rin natin sila masisi. Tsaka kayo, di ba kami? Doon, ano ba? May ginawa ka ba? May ginawa ka ba? Kahit yung high school friends ko, matagal ko na hindi nakasama, tapos nakasama ko ng babae ka. High school friends mo, speculation. More yung mga talagang di mo nakakausap talaga, diba? Hindi natin sila masisisi sa ganun talaga. Siguro talaga. Pero yun nga, tama si Buds na at least, nasasagot mo ngayon. Maganda yun na parang hinarap mo rin sila, parang hindi na sila curious. Parang ngayon, naintindihan na nila talaga kung ano yung nangyayari. Pwede ko na rin siguro sagutin na na yung konting reason kung ba't kami nag-break, pwede ba? Okay. Kasi kung willing ka share. Para lang ito last naman na natin nasasagutin 'to eh. Yun pwede. Sabihin na rin natin. Kasi about nasa kasal naman na topic natin eh. Sagutin na natin lahat. Yun sabi ni Riva, doon ko lang din pala na-realize na lagi ko kasi sinasabi, di naman ako nag-cheat ba't maghihiwalay? Di naman kita binugbog, di naman kita minumura. Di ba? Hindi naman ako masamang tao. Di naman ako masamang tao. Gets. Lagi ganun yung pero hindi lang pala about doon yung relationship. Tapos parehas naman kami may pagkukulang sa isa't isa. Kailangan lang talaga namin mag-grow. Feel namin na di na kami nag-grow together. So, baka ito yung way para mag-grow kami. Di ba? Grow apart siguro. Pero yun naman, ang naman dun is, kami, in good terms. Tapos, minsan sa kanya si Athena, minsan na sa akin. Gagawin namin yung best kay Athena. Tapos, yun, improve namin na yung sarili namin. Tinatake advantage ko yung pagiging single ko. Not in a way na parang mambabae or gumimik or nakikita ko naman eh. Or kung ano man na, hindi yun yung ko. Ang sa akin, tinatake advantage ko yung pagiging single ko. Siyempre, mas maraming time to grow by yourself. Mas marami yung time mas marami yung time ngayon. Mas konti yung time, kunyari, pag nasa akin si Athena, siyempre, work ako, pero, may Athena time. May Athena time. Tapos, pero pag wala naman si Athena, more time para mag-isip-isip. Kunyari, mag-isip ako ng business, work ako mas matagal, isip ako content, gawa ako content, ganun. Pero yun nga, yung mga in marriage,
marriage, kung ano man cheating na sinasabi nila, hindi about dun. Hindi ganun si Riva yung nagloloko siya na kailan mo ba papakasalan sa social media, tapos ganun siya ng ganun, di ba? Propose ka na, ganun. Pero pag nag-uusap naman talaga kami, hindi niya ako minamadali. Diba? Yung kumbaga kung kayong dalawa na, naiintindihan niya yung sitwasyon, kumbaga. Alam niyang may right time for that. Pero ayoko kung tatanong ko, hindi. Tatanong ko, sige. Gusto ko lang tanong, kunyari, di ba kasi syempre, yung, kayo ngayon, technically, hiwalay na ba talaga kayo? Oo, hiwalay talaga kami. Hinihiwalay talaga. Umasa ka pa. Saktan eh. Reborn fan. Oo, Reborn fan na ako. Dati, lahat kami. Mga ano lang ako eh. Luka fan lang yung mga, sabay na, ay, ban me. To be honest naman, naging support, talaga ako. Naging fan ng Van Me. Siyempre, River, yun yung mga bilang kaibigan. Jackal. Si Jason, siya kasi Queen, di ba? Kasi guys, yung mga tawagan kami, yung mga ganyan. So, Beborats, yan, di ba? Yan yung mga minahal kong tandem, tag team, di ba? Partners, di ba? Ganun. Siyempre ngayon, siyempre nawala yung River. Sabi, sakit nun. Hindi ako sanay. Hindi ko alam paano sasabihin na yung parang na-awkward ako na sabihin na wala na yung River. Hindi na yung River buo. Kasi, never ko na-imagine Never ko na-imagine na maghihiwalay kayong dalawa. Pero yun nga, gusto ko lang tanong, what if may iba na siyang dinidate or meron na siyang ibang partner? Kumbaga kung nakamove on. Kung nakamove on na. Ganun. Kasi siyempre, di ba, di ko alam kung nakamove on na ba kayo parehas or mali mo, sa process, ikaw, siya, gano'n. Hindi ko alam Hindi ko naman talaga alam yung nararamdaman niyo as of the moment. Pero syempre ako, bias. Gusto ko syempre magbalikan, diba? Syempre, lahat tayo. Oo. Pero, yun yung endgame. Yun sana. Pero syempre, di naman ako magde-decide. Baka sila Vern, sila God yung magde-decide. Hindi naman tayo, diba? Sila talaga makakaalam lang, kumbaga. Gusto ko lang malaman yung scenario, what if, kunyari, meron na siyang dinidate na iba. Anong take mo dun? Or, kaya meron na siyang ibang part? Like ngayon? Ngayon. Kunyari. Ngayon, or next 2 years, 2 months. Any. Basta kung ano. Siguro, honestly, wala, hindi ko na kasi control yun Hindi ko na control yung mangyayari. Tapos, isipin ko maging happy na lang ako sa kanya. Para sa kanya. Baka nga, di ba, may mga comment din pala na, Riva deserves better, di ba? Riva deserves better, may mga comment din. So, baka nga, totoo naman, baka nga deserve niya ng better sa iniisip ng fans kasi nga iniisip nila, di ba? Hindi ka pinakasalan ng ganyan ng ilang years, pero yun, or yung mas better sa yung mas ready. Pero yun nga kasi baka I may sound mayabang or I may sound na parang wala nang paki sa kanya. Pero may paki talaga ako sa kanya, hindi na mawawala yun. Parang na siya sa akin, special na talaga siya sa akin. Lalo na may anak kami. Pero wala na talaga, may mga bagay na hindi na tayo makokontrol. Tapos if magkaroon siya ng bago, magiging masaya sa kanya. Lalo na pag yung okay na okay sila. Tapos as long as syempre dapat pa rin kami kay Athena. Parang given, may nandun pa rin yung co-parenting nyo. Co-parenting, may scheduling, alam mo yun. Tapos, yun. So, okay lang sa'yo kung parang ganun? Wala, hindi sa okay sa akin o hindi okay sa akin. Wala nang magagawa. Bagay, hindi naman. Hindi ako control na. Totoo naman. Kasi to be honest din naman kasi, sige, kaibigan naman natin talaga din si Riva di ba? Parang, kumbaga, nandun yung respeto pa rin na, wala hindi na pala talaga kayo ni Vern. So, maintindihan natin. Oo naman, honestly speaking, masakit ko masakit. Pero once kunwari makita ko siya, kahit ako ka, di ba, parang sister-in-law, gano'n. Tapos makita ko siya na may iba. Happy ako sa kanya. Basta yung susunod dun, umayos na lang. Umayos na lang. Kundi tatadyakan ko siya. Baka makabalik ako ng kulungan. Hindi oras. Tangin na. Joke lang. Pero happy ako sakali. Kasi mabait naman rin si Riva. Totoo talaga. Mabait talaga siya. Tsaka di na ako yung kunyari sabihin ko pa sa kanya na, Riva, 3 months pa lang tayong break. Pwede ba? Huwag ka muna. Mga 6 months naman. Wala na. Hindi ko na control talaga lahat ng mangyayari. Lahat ng
gagawin niya, hindi ko naman control. Di ako controlling dati Pero sinasabi ko lang na tsaka wala ka na kasing right Wala diba? na. Kasi hindi naman ikaw yung boyfriend Wala na kayo. So, ano lang ako, tatay lang ako ni Athena. Yun, Ganun lang. Lahat ng decision kay Athena, kailangan yun ang may right ako. Tama. Tsaka, makialam or may sabihin man lang. Suggestions, opinion, suggestions, or dapat gawin para kay Athena. Alam ko lang yung bago siya mag-decision kay Athena, kailangan alam ko, parang gano'n. Gets. Yun yung right. Yun na lang yung right na iiwan. Pero yung kung makahanap siya ng partner na iba or wala na, di ba? Parang, wala na ako dun. Magiging, yun nga sabi ko, di ba, nag-long message naman ako sa social media na magiging silent fan ako na support pa din kita silently. Happy pa rin ako sa kung anong success yung marating mo. Diba? Sure naman ako ganoon din siya sa akin. Na niroot niya pa rin ako. Rooting for her lagi. Yun lang. Hindi ko na ma-imagine. Wala. Ayoko na. Hindi. Ako kasi, yung breakup namin, in-expect ko na yung worst Kasi yun din advice ko sa lahat na i-expect nyo yung worst. Kasi mas masasaktan kayo pag yung isipin nyo pa magbabalikan kayo or kumbaga yung mga false hope, di ba? Wag ka na umasa sa false hope. Parang, ano mo na lang. Paghandaan mo na yung mga worst, di ba? Or maging better, mag-improve ka na lang sa sarili mo. Hindi na yung, shit, kailan kaya niya ako babalikan? Ang ko ngayon, ang ayos ko ngayon sana balikan niya na. Ayos ko ngayon, ba't di niya pa binabalikan? Labo nga nun, medyo malabo. Kaya maganda nga rin yung expect the worst. Kasi, sa buhay talaga, dadating talaga yung ganun na nakasulat na yun predestined na lahat yun Yeah. Yun, wala talaga, di mo makontrol yung buhay talaga. Tsaka lalo siya, syempre, di mo na siya makokontrol. I mean, yung emotions niya, yung mga bagay na gusto niya mangyari, di ba? Ako nga, di ba, ang sinasabi ko sa barkada talaga before Riva is di talaga ako mag-girlfriend. Kasi, biglang nagka-Riva, boom, in love, ganyan. Tapos, nagka-girlfriend 5 years, anak. You'll never know talaga Hindi mo talaga malalaman yung laro ng Diyos sa buhay. Minsan yung mga plano mo hindi yun yung plano ng Diyos sa'yo Kumbaga kayo, for sure may mga plano kayo sa buhay together, pero hindi nangyayari ngayon siguro. Pero di man natin masabi yung future by the end of the day. Hindi pa rin naman natin masabi yung future. And hoping ako sa inyo dalawa talaga na makuha niyo yung hinahanap yung peace and growth sa isa't isa talaga. Yun yung importante. Especially Athena, for sure. Alam ko naman magiging kayo kay Athena. A good co-parent. Tsaka happy din ako na sinabi ko na rin naman to sa kanya na happy ako na ganyan ka. Kasi kung hindi ka ganyan, hindi ako mag-grow. Kunyari ikaw yung babaeng wala lang, no? Yung bakit lang. Pagbibigyan mo lang ako or pagbibigyan mo lang ako or maganda kay Riva yung nag-iisip rin kasi. Or hindi mo ko sisitahin. Marunong rin sa buhay. Kasi ganoon din naman ako sa kanya. Sinisita ko siya kung sa anong kaya ko. So, ako happy ako na ganoon kasi pangit din yung relationship para sa akin na wala kayong paki sa isa't isa or tinotolerate nyo lang yung parang mali na. Tsaka yun nga, di ba? Katulad kayo, di ba? Pasok ko lang dito yung kanina. Parang lungkot mo ba? Lungkot ako bigla Kaya gusto ko ibalik Gusto ko next topic tayo. Ayaw ko na ganito. Lungkot hindi ako sanay. Hindi kasi gusto ko lang balikan. Para makipag-break ka rin. To be honest yun talaga. Feeling ko, ewan ko, lahat naman tayo. Lahat tayo barkada. Mag-uusap tayo, di ba? Ba't nakipag-break? Sila Jason, sila Queen, nag-uusap kayo parang parang energy. Ako yung nakipag-break. Talagang guys, nawala talaga kami sa mga lahat kami, nagkanya-kanya kami yung buhay na nangyari, bam. Para kami bumula. Parang pumutok na parang. Kaya nga ayaw na natin uminom, napapainom pa minsan Hindi, tsaka yung time rin na yun, di ba? Sabi ko, huwag kayo magpapost. Ayaw ko makita rin magkakasama tayo. Pag bihira lang tayo magkakasama, pero pag
Magkakasama. Wala rin gana lahat mag-post. Wala talaga bro, wala ayaw energy. natin makita ni Rivan na nagsasayahan tayo na wala siya. Yan yung sabi ko, diba? Sabi ko lang sa'yo nun, 2025 na lang tayo. Doon tayo mag-start lahat. Parang bahala na. Ngayon, ako nga February nag-start eh. Detox rin ako dyan. Sabi ko, buti nga lang, umalis ako nun. Kasi kung hindi, wala. Baka, depressed pa rin ako hanggang ngayon siguro. Pero, kaya naman ako, kaya din ako medyo okay naman na ngayon. Kala mo ako nakapag-break na kasi. Feeling eh. Tama, kasi same feeling. Nakikita ko kasi, at least nakita ko si Riva ngayon, nag-i-improve na nakikita ko sa social media ulit. Si Vern, nakikita ko na rin paano gumagalaw. So parang, ba't ako malulungkot pa? Kung yung dalawa nga gumagawa na sa next level. Kasi yung breakup nyo naman is, parehas naman kayo nag-grow apart. Nakita naman natin na nag-progress sila. Kaya tiwala ako sa decision making ng dalawang to. Sobrang tiwala ako sa decision making nila. So kung nag-break may dahilan talaga. May dahilan. Tsaka baka plano ni Lord din eh. Yun yung way nila to improve. Yan, balik ko lang yung kanina. Gusto ko ipasok kasi kung saan pupunta. Yung kanina, di ba? Ni-imagine ko, baka nga din kaya hindi ka natuloy sa pagpo-post. Bound to happen itong mangyayaring ito. Sinabi niya rin ata sa podcast niya. Talaga ba? Nga pala, shout out na. Kwento ko na sa kanila, may message niya ako na umiram siya ng mic. Tapos doon pa lang natuwa na ako na, kasi di ko alam kung maalala niya to. Sinabi ko sa kanya na mag-podcast nga siya. Kasi siya rin naman nagsabi na suggest. Tapos nung nag-start na tayo, sinabi ko rin sa kanya, kasi minsan nawawala na siya ng content, nadidrain na siya. Hindi na siya makaisip ng content. Sabi ko, ba't di ka nalang mag-podcast? Kasi ang galing mo naman magsalita. Magaling siya magsalita. Kahit at least ito, nag-start na, tapos okay. Di ba? Sobrang ang galing nilang tatlo. Sapat ko yun. Sana tuloy-tuloy. Okay. Sana kasi sana gumawa sila ng group. Ganun din. Kung sino pa, kung pwede silang tatlo lang or kung may add sila, ganun. Basta tuloy-tuloy lang. 5 years na. Si Iska kasi. Okay lang yung Iska. Tsaka mali yata yung pwesto namin. Si Bird dapat sa kita. Sorry. Tsaka happy nga ako for her ngayon. Siyempre, may mga friends siya nandyan yung family niya para sa kanya lagi. Tsaka happy din ako na mas nakilala ko pa sarili ko. Maganda nga yan. Baka kailangan niya talaga ito ng ngayon. Kailangan niya. Ayun. May gusto ko bang sabihin? Pinalungkot mo yung buhay. Marami akong gusto ito. Pinalungkot mo yung buhay ko eh. Nalungkot mo naman ako eh. Parang kumbaga nakumuhan ka na, bumalik ka. Parang pinalik mo naman ako dun sa time trap. Nandun na ako sa first step eh. Nahulog-ulit. Nahulog naman ako dun sa lungkot stage eh. Pero hindi. Pero masaya naman na ako sa inyo kahit pa paano. Tsaka parang okay naman kami na masaya kami na ang ganda ng growth ni Athena. Yun naman yung pinaka-importante ngayon. Dalawa kami focus sobra kay Athena. Tsaka yun din, diba? Kaya kami lahat barkada din baliw na baliw. Dahil syempre, yung sa inyo kasi hindi typical. Hindi siya yung boyfriend, girlfriend lang. Meron na kayong magandang batang nandyan, diba? Na, which is, hindi lang naman kami for sure nagsasabi. Kung kami pinag-inisip namin sa Athena, lalo pa kayo. Naniniwala ko, lalo pa kayong dalawa na nag-isip. Diba? Parang, hindi siya basta break tayo. Sure ako pinag-isipan rin ng mabuti. Kaya nga, hindi na namin kailangan pang sabihin. Kasi, kayo na yun. Alam nyo na yun. Alam nyo na yung sa inyong dalawa yun. Responsible naman kayo, parehas na tao. Tsaka gagawin namin syempre lahat na hindi madamay si Athena. Kaya yun, yung 5 years snoring, is a curse. Joke lang. Hi! Bakit, Bads? Nalungkot ako eh. Hindi, pero kung kasal kayo nun, tapos nag-break kayo. Mas malala. Lala. Yun nga talaga, nakasulat. Yun yung kakabanggit mo lang, diba? Pangit mag-divorce. Wag hindi option. Maganda nga ito mo, di sila ngayon, pinagchichismosan natin sila, di sila ninunburn ngayon, pero at least wala silang legality na pere pang lalong humirap pa sa sitwasyon nila. Kung bago nga isa sa kanila, pero wag naman sana. Pero wag naman. Yun lang. Expect the worst, bro. Slay, bro. So yun, we're all set? All done? Yes, or good? Tinanungkot niyo na ako. Wag. Uwi na ako. Sasalita. Wag. All done naman na. All done. Doon na ba? No, wala ka na ba tanong? Teka lang. Naisip ako. Last na. Pahirapan talaga sa bawian mo. Gusto ko lubusin to eh. Minsan lang to. Minsan lang naman tong nandito. Kasi last na rin daw to, sabi ni Bird. Parang sa next
video, sa niya na ito pag-usapan. Kasi ito, hindi ka pa naman dito natatanong kay Bern din. Hindi ka ba natatanong kay Bern? Tsaka tinanong ko siya kanina. Itong tanong ko na tinanong ko siya kanina. Ang tanong ko naman sa'yo, Brady. Baya bunde, no? Gusto lang din mo lang. Kasi tinanong ko kanina kung what if, kung si Riva yung may iba. Or ready ka ba dun sa, yung tanong ko kung ready ka ba dun sa kung si Riva may iba. Bilang kaibigan mo, gusto ko nang malaman sa inyo, parang ikaw ba, ready ka na humanap ng iba or ready ka na ba sa iba? Mag-explore. Mga ganong bagay, mga ganyan. Kasi gusto ko naman, hindi ko pa kasi naririnig sa'yo yun. Baka this time, marinig ko, di ba? Kasi hindi ko alam kung paano ko tatanungin sa'yo yun. Hindi ko naman kasi, nandito lang kami lagi sa'yo, pero hindi naman tatanong sa'yo. Hinahayaan ka lang namin kung magkakwento ka o hindi naman kami. Ganun. So, gusto ko marinig. Kung ikaw, ready ka ba? Kung ready or maghahanap o hindi naman. Or kung ready lang. Siguro ko, ikaw, parang gano'n. Sige, sagutin mo parehas. Sige. Ready ka ba maghanap ng bago? Or pangalawa is, naghahanap ka na ba ng bago? Sige. Ako hindi. Hindi ako naghahanap. Sige, sagutin ko lahat. Hindi ako naghahanap. Tapos hindi ready, pero iba yung focus ko talaga ngayon eh. Hindi siya pumapasok sa utak ko. Parang, ang focus ko ngayon is mag-improve. I-improve ko sarili ko. Ang pinaka-inisip ko ngayon si Athena. Tapos yung mas naging talaga ako. Mas naging closer ako kay God nung simula nung breakup. This year napapasok si Athena eh. School na, okay. Tapos yun, naghahanap ako kung saan school siya papasok. So ang dami ko pang ibang pinaproblema. Ikaw ba ready ka na? We're ready. Always ready. Sorry. Kasi kunyari, paano pag biglang may dumating lang? Kasi syempre, paano kung unexpected? Hindi, kasi aminin natin. Tama. Baka maraming nagpapabandin sa'yo o maraming dumaaligid-aligid sa gawin niya. Syempre, burn-on eh. Di ba? Parang, di ba? Paano pag gano'n, pag may bilang dumating? Wala pang energy, diba, kumbaga gano'n. Sabihin ko nga, di ba, totoo nga yung mga comments ng iba, parang love is scary nga. Kasi, eto nga sa amin ni Riva, wala naman nag-akala talaga na mangyayari to. So, ayun nga, si Athena talaga yung, sobrang love ko talaga si Athena. So, doon talaga yung focus ko. Family and si Athena. Friends, konti. Pero gusto ko yung mindset mo. At least, gusto ko yung sinasabi mo ngayon na parang ang dating sa akin ito yung dating sa akin nung pagkasabi mo yun. Parang ang dating sa akin is, sige, parang kung may dumating siguro, pero hindi, kumbaga hindi mo siya hinahanap, mas priority na. Hindi kita iniisip. Hindi mo siya iniisip. Parang kung bigay ko sa'yo ni God, okay lang. Pero kumbaga, kung nandyan, hindi nandyan, pero ang priority mo, as of now, is growth. Si Athena, yan, yung sarili mo, plus, yun yan, maging better ka kung which is yung sasabi mo kanina. Yun yung dating sa akin. Totoo naman kasi yung kay Riva naman nung time wala naman, di rin naman ako naghahanap nun. Bigla lang siyang dumating. Diba? Okay. Parang ganun. So, if may dumating man yun, wala din nga sabi ko kanina na hindi natin masasabi yung mga bagay na yun. Mga bagay, parang hindi na natin control yan. Sobrang daming bagay na hindi natin control. Na si Lord talaga susulat yan. At saka, yun, sabi mo nga, niwala din naman kasi ako talaga dun sa build yourself eh. Madali magpapasok sa buhay mo pag ikaw mismo buo at handa. Diba? Ang dali na lang mag-welcome sa taong maganda ang iyong bahay, maganda ang iyong sarili. Diba? Ang ganda ang iyong kotse. Ang ganda sakyan mo. Ay, what kotse? Mali, sorry. Pinapag-aan lang natin. Ang bigat na eh. Ang bigat na, buddy. Ang bigat na. Yung mga tanong ko kasi. Yung mga tanong ko kasi. Pinapayak mo sarili mo. Tsaka, wala. Yun lang talaga nisip ko. Kaya tama yung mindset mo na inaayos mo yung sarili mo to be better. Which kasi ganun naman din sa tingin ko kapersyon ni Allen. Ganun yung ginagawa namin. Kaya kami single din. Kaya kami single years. Single kasi nandun kami sa building stage eh. Para pag may dumating man, handa na kami. Parang ganun. Handa kaming laban. Kung anong pagsubok man, ililapag sa amin, handa kami. Masarap nga yung ganun. Tapos wala kang papatunayan. Yun nga eh. Ito lang, ini-improve mo lang yung sarili mo. Parang 1% better. Slowly but slow grind lang, di ba? Until we get there. Kung may
Bilang swerte na mahuhulog sa'yo. Actually, hirap rin kasi nun yung parang maghanap ka ng iba tapos hindi ka pa buo. Or parang meron ka ng iba tapos hindi ka pa buo. Baka madami mo lang siya sa sarili mo. Exactly. Perfect yung sinabi mo na yan. Kasi wala akong girlfriend eh. Kasi madami mo siya. Problema ko. Madami mo siya. Pero totoo yun. Sobrang agree ako doon sa thoughts mo na yun na ano. Madadamay mo lang siya doon sa hirap yung pinagdadaanan mo eh. Kaya maganda talagang buo ka. Hindi man siguro buong buo. Kasi para sa perfect buo ka din talaga siya pag dalawa na kayo. Yun talaga. Meron na naman iba na kahit hindi pa buo, pero they complement each other. Mas nagtotogether. What works for you, Parang ganyan. Depende naman yan. Pero like for me, ako, di lang ako confident na hindi pa ako buo. Tapos maghanap ako ng iba. O siguro, hindi ko na kailangan patunayan sa kanila. Basta para sa akin, doon ako ready. As maging daddy kay Athena. Tsaka, yung pagiging daddy kasi sa akin hindi magiging parang never ata magiging ready. Siguro pwede nga maging ready dahil siguro gusto mo. Pero wala kasing paano mo masasabing ready ka na magka-ready? Kasi totoo. Dumarating naman yan eh. Tsaka binibigay lang yan eh. Kahit kasal kayo, hindi ibig sabihin automatic magkakaanak kayo 2 years, 1 year. Tsaka iba-ibang kunyari, nakikita nila ganito ako towards kay Athena. Hindi yung pwedeng kunyari sa akin na ako yung tatay. Kunyari sa'yo tama yung ginagawa ko kay Ali naman mali. Di ba? May ganun talaga. Iba talaga. Hindi siya apples to apples di ba? Pwedeng tama sa pananaw ko dahil ito anak ko. Sa'yo kay Athena hindi naman ganun. Hindi talaga yun. Hindi pwedeng pare-parehas. Kaya kakaibang responsibility rin yung pagiging father. Kasi kung anong tingin mong tama, yun yung tuturo mo talaga sa anak mo. At saka unending yun no? Kasi lahat yung learning process sa inyong dalawang as parent kay ni Riva, di ba? Learning process yun. Wala namang libro eh. Siguro meron kang somehow guide. Pero walang sinasabing ito yung tamang, ito lang yung tama. Tsaka hindi siya yung talagang habang handwritten na susundan mo lang talaga yung process na ito kailangan gawin. Ito yung step 1, step 2, step 3. Wala. Parang yan diet, di ba? Maraming may fasting, calorie deficit. Iba. Tapos, pipili ka nung pinaka mag-work sa'yo o mag-work dun sa yung tailored fit dapat talaga sa'yo. Hindi siya pare-parehas talaga. Hindi siya custom fit. Hindi siya standard fit. Dapat custom fit talaga siya. Tatahiin mo, ikaw talaga isang tatay sa anak mo para mag-guide mo nun. Pero hindi naman tayo perfectong tatay. Ako, if ever, kung maging tatay ako, revelation ng Apple hindi siya ka lang. I mean, for sure, kahit ibig ko sabihin ko sa future, sigurado naman ako hindi ako magiging perfectong tatay. Pero lahat naman bro, hindi lang ikaw. Lahat naman like wala rin talagang perfect father for perfect parent. Perfect person. Pero we'll try our best na ibigay yung tingin natin best para sa taong mahal natin. Kasi minsan nga nakikita ko okay na ako kay Athena, yung pala di pa. Parang gano'n. Di ba? Di mo talaga masasabi. You never know, bro. Wala. Iba talaga yun, buddy. Kaya tayo, dasal lang talaga. Dasal na i-guide tayo sa tamang so ano man desisyon ni God sa atin, kung naman plano, let's have faith lang dun sa tiwala lang tayo sa kanya na dalhin niya tayo sa tama or sa gusto niyang way. Bigay natin, surrender natin kay God yung plano niya para sa atin. Yun. Ayoko na magtanong. Marami. Ayoko na magtanong. Parang tissue, tubig. Bale, na next topic natin, masaya naman. Yan. Masaya naman. Para masaya naman kasi. Masaya naman yung masaya naman yung ngayon. Nag-transition lang kasi sa mali pala yung topic. Mali yung topic. Ba't kasi nalungkot tayo. Mali ni Iska, Joe. Si Iska talaga sinisi. Ay, panoodin guys. Panoodin niyo pala yung vlog ni Riva. Kung sana magtuloy-tuloy. Sana magtuloy-tuloy yung trio nila na yun. Sana i-guess si Justin. Yun. Thank you guys. Thank you guys. Good night. Good night. Peace out. Happy Valentine's in 2 days. Thanks guys. May date pa si Justin. Sana. Ikaw, kadit kita. Peace out. Umanda sa ritmo na